15 na po ako, nagsasalang pa ako ng sinain sa sa. Hello po, ako po si Jingo Thompson. I'm 49 years old at nandito po ako sa Australia. Hello po, ako po si Jingo Thompson. I'm 49 years old at nandito po ako sa Australia since 2013. When I was in the Philippines, I was a founder of an organization, and it's an environmental organization. And that's the primary reason kaya po ako nakarating dito. Ngayon, kasi siguro isa po ding reason kasi ambisyosa ako. Palibhasa nung bata ako, produkto ako ng broken family. Yung nanay ko nawala siya, 19 lang po ako. And yung tatay ko naman may ibang pamilya. Tumira ako sa lola ko and they are farmers. Yung sa side ng nanay ko. So, 15 na po ako, nagsasalang pa ako ng sinain sa sa kahoy. So, kaya ako, ambisyosa ako. Nung nakarating ako dito, sabi ko, naku, pagkakataon ko na to, eto na. Pero alam ninyo, kapag pala narating mo pangarap mo, tapos mag-isa ka lang, hindi rin po masaya. Hindi masaya. 5 years ko nang hindi nakikita ang mga anak ko. Nung umalis po ako, 13 lang yung bunso ko. At ngayon, magna-19 na siya. Siya po yung yung parang, alam mo yung meron tayong mga anak na parang nagpapasaya sa'yo. Anyway, kaninang umaga, sabi niya sa akin, Mama, na-upload ko na lahat ng kailangan mo at tapos na-trim ko na yung pinapatrim mong video, ganyan. Sabi niya, di ba pag natapos mo to, pag natapos na yung ginagawa mo, di ba uuwi ka na? Sabi niya, ang sakit. Sabi ko, oo anak, uuwi na ako uuwi na ako. Kaya alam nyo, pag meron kang dahilan, yung sinasabi nilang why, pag meron kang dahilan, magpupursige ka. Ako, yun ang dahilan ko. Kung pera lang po pag-uusapan, kinikita ko yan dito. Kasi, nung nasa Pilipinas ako, hindi ko naranasang magtrabaho Dahil yung mga kamag-anak ko, pinadadalhan ako kasi single mom ako. At saka, mahilig ako sa community activities. Pero, alam nyo yung, gusto mo pa rin yung mag-grow as a person, hindi lang yung nakaasa ka lang kung kani-kanino. At pagdating dito, nag-car wash ako, nag-house cleaner ako, nag-caregiver ako, nagtitinda ako sa night market, nagtatahi ako, nag-bookkeeper ako ng ilang araw. Lahat na po. Pero may pera. Kasi madali ang pera dito, masipag ka lang. Pero it's not all about the money. Hindi po lahat pera. Hindi po ako masaya. At natatakot ako na baka masanay yung mga anak ko na okay lang na wala ako basta may padala ako. Alam niyo yun. So, ngayon po, nung may nagsabi sa akin ng yung sa ebook, nag-enroll po ako noon 2017, yung mga low ticket, tapos wala, hindi po ako na-grow. Ngayon, hinanap ko po yung mga video ng tao na yun sa YouTube at na tagpuan ko yung kay Sister Cynthia, yung ni-interview siya. Tapos nung sinabi niya po yung website niya, hinanap ko agad, and that is what I need exactly. Yung ganong website kung saan ako magbibenta ng ebook. So, in the hope na makita ko kung sino gumawa ng website niya, paano ginawa yun, ini-scroll down ko po hanggang nakita ko po yung digitalstartuptoolkit.net. And that is the best thing that happened to me. The rest is history. Ngayon po, nung una natatakot ako but you know what? Ang kasabihan nga, the most things that people regretted are the ones that they didn't do. Yung magagandang bagay po is on the other side of our fears. Kailangan po, lakasan natin loob natin kasi walang mangyayari. Talagang, kailangan malakas ang loob mo. And kailangan, determined ka. Kasi yun lang po nagtutulak sa akin, kaya patuloy akong gumagawa. And also the big why. Yung why na yon ang dahilan, kaya andito ako. Kung natatakot kayo na mag-take ng risk, walang mangyayari sa inyo. And if you are also afraid na hindi nyo alam yung mga technicalities, yung hindi kayo techie na tinatawag nila, nako, hindi rin po ako. Pero,
Awa ng Diyos, matatapos na po yung course ko. Meron po akong free Facebook Ads Masterclass. May plugging pa. Anyway, malaki po tiwala ko kay Doc Lloyd. At saka, napaka-sincere niya eh. Gusto niya talaga pong mag-grow yung mga students niya. Alam niyo yun yung hands-on talaga siya. Kaya, naniniwala ako may mangyayari sa akin. And also, I can see the potential of what we are doing. And with the help of Doc Lloyd, hindi po ako nagdududa. Kaya maraming salamat po, Doc Lloyd. Marami pa po tayong taon na pagsasamahan. Hari nawa. Salamat.